I-describe na ng PhilHealth Kong ang single period of confinement policy. Ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin? Para sa kaalaman ng mga kababayan natin. Hindi na malilimitahan sa isang beses sa loob ng 3 buwan o 90 days ang sasagutin ng PhilHealth na admission sa mga pasyente may sakit sa mga ospital. Ay, kasi halimbawa nga na, pala, nakadengue ka. dati isang beses lang. Isang beses So lang. pag tinamaan ka ulit, ay hintay ka muna ng 3 months. 90 days. So, Ay, hindi mo pwede gamitin na PhilHealth. hindi na. Ay, hindi naman yata tama yun. Hindi, halimbawa, tamaan ka ng diarrhea. Oh, O, di ba, maya-maya may mga di natin may iwasan pagkain. Oh. Sakit ang tiyan mo. oh. Hindi ka na pwede isang beses lang. Antay ka ng 3 buwan. Ang tawag doon, amoebiasis. Ayan, yung grabe. amoebiasis. Oh, Yung grabe na. Kailangan magpa-confine ka dahil kung hindi, mamamatay ka, madidehydrate. Ayun, oh. So, paano nga, kunwari, nakakain ka rin naman ng masama na naman. Yun. After 1 month, Oo. naimbitahan ka sa birthday. Aha. So, bawal ka nang magpa-hospital dahil Oo. hindi na pwede. Wala na yan. So with Acting Vice President of PhilHealth, si Ginong Ray Balena. Magandang umaga, Sir Ray. This is Aljo Bendio with Congressman Erwin Tulfo sa programang Punto Asintado Reload, Sir. Magandang umaga, Congressman Erwin at Sir Aljo at siyempre sa lahat ng inyong taga-subaybay. Maraming salamat, Kong and Sir Aljo, sa pagkakataon muli na bibigyan nyo sa PhilHealth para makapag-update tayo ng ating bagong policy na ito. Pakipaliwanag nga, dati, once every 3 months ka lang pwede magpa-confine. Ngayon, inalis nyo na ito. So, anong ibig sabihin? Pwede nang, kunwari, nagkasakit ka ulit, the same kasakit or ibang sakit na naman. Hindi mo na kailangang 90 days, pwede mo nang gamitin ulit yung PhilHealth card mo. Ganun po ba, Sir Ray? Kong Erwin, dati-rati kasi ay ganun nga, no? Kapag tayo ay yung isang pasyente ay na-confine, no? O may series of confinement siya sa kaparehong sakit within 90 days period ay isang benefit package lang ang napapagamit sa kanila. So, syempre, ito ay issues sa iba nating mga kababayan na talagang yung magre-recur o uulit yung kanilang condition. And therefore, ay ang good news, Kong Erwin, ay ibahan ng ating PhilHealth Board nito lang September 27 na scrap na po itong policy na ito. And therefore, Kong Erwin, Sir Aljo, starting October 1 ng mga readmission, no, ay ito po ay covered na. Ibig sabihin ay kahit na magpaulit-ulit pa yung kanilang confinement for the same condition or illness, kahit na wala pang 90 days yan, ay covered na po ng PhilHealth. May benepisyo na po na magagamit yung mga miyembro natin. Ay, maganda ho yan. Magandang balita po yan para sa mga kababayan natin, lalo na po yung mga kababayan natin na kapos ang kita, yung mga below middle class, Mga vulnerable. mga Yan. vulnerable sector, malaking tulong po yan sa kanila, Sir Ray. Tama po, Kong Erwin. At tayo nagpapasalamat sa mabilis na aksyon ng ating pong PhilHealth Board. Una, siyempre, ni Kalihim Teodoro Herbosa na siya chair, no, ng ating Benefits Committee. Naging mabilis po ang action po ng ating PhilHealth Board dyan. Ngayon, Kong Erwin, Sir Aljo, ang update na bagamat sinabi natin, October 1 readmissions, no, hinahabol na po natin yung kaukulang guidelines, no, at circular na soon we will publish para po may guidance yung ating pong mga ospital at yung ating mga miyembro. Alright, Sir, moving forward, I have one question. Yung hinihingi po ng Congress sa inyo, kausap po natin si President Ledesma at kayo nga po, yung 30% na diskwento po sa hospitalization, sabi ho ninyo pag-aaral, so ongoing po itong studies ho ninyo para lubos-lubos na magamit at ang ating PhilHealth benefits. So, under study pa po ito. Tama po kayo, Kong Erwin. Yan po ay kasalukuyang pinag-aaralan at sa mga nakaraan naman po ay kinumit, no, ng atin pong President and CEO na atin pong gagawin. So ito po ay talagang pinag-aaralan na at siguro bago matapos tong taong ito ay meron po tayong maibabalita uli sa inyo po at sa inyong mga taga-subaybay at mga miyembro natin. Oo, kailangan kasi. Oy, siya nga pala, sir, maalala ko ba, Aljo? Ay nag-commit ng PhilHealth na by January yung mga prescription glasses at saka yung mga
gamit, mga wheelchair at saklay, sasagutin na po ng PhilHealth. Tama po ba ito by next year, sir? Mukhang approved na ho ito. Yes, Kong Erwin, kasama yan sa atin pong pinag-aaralan, gaya po ng inyong nairekomenda. Aha. In fact, ay meron tayong mga existing packages na meron namang offer no, sa mga assistive devices, tulad ng wheelchair, Oo. yung crutches, no? Pero syempre, limited yung coverage sa mga kabataan lamang. So, ini-expand natin yung ating pong tanaw at yung ating pag-aaral nang sa gayon ay ma-extend natin to sa ibang mga member categories na hindi kabataan kundi sa mga adults, no? So kasama yan, Kong Erwin, yung inyong pong nirekomenda na pag-aaralan po. Kasalukuyan na pong pinag-aaralan yan. Maganda yan. Okay. Sir Ray Balena, Acting Vice President ng PhilHealth. Sir, maraming salamat sa oras po ninyo again. Thank you po. Kong Erwin, maraming salamat. Mabuhay po kayo, Sir Aljo. Mabuhay po kayo.